So international news tayo mga sangkay, lumalala po ngayon ang tensyon dyan sa Middle East at patuloy po ang pag-atake ng Amerika kasama po ang United Kingdom. At ngayon marami po mga bansa ang nag-aalala na baka mas lumala ang digmaan na ito at humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na nandirito lagi, nanonood sa ating mga ina-upload na video. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo rin po yung bell, at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, lumalala po ang tensyon at ang Amerika po ay nagkaroon ng matinding pag-atake na marami nga po sa kanilang mga kalaban ay napabagsak. Matapos po itong, nangyari po itong mga sangkay, matapos ang tatlong sundalo ng United States of America masawi mga sangkay sa isang matinding pag-atake rin ng kanilang kalaban. Ito po ay surprise attack against the military base ng United States of America. Ngayon, after that mga sangkay, nagkaroon ng kaguluhan doon sa US government at marami pong nagsalita, including mga senators at marami pang mga opisyal ng gobyerno ng Amerika at inuutusan nga po ang militar na gumawa o magsagawa ng isang mas matinding pag-atake. Kumbaga mga sangkay, level up kasi bago po maganap ang tatlong Amerikano na nadali nga po sa isang surprise attack ng mga kalaban ng Amerika doon sa Middle East, nagaganap na rin po talaga ang digmaan dyan at magkasama po ang Amerika at United Kingdom dahil nga po sa Houthis. Ngayon, mga sangkay, ang naganap, gusto nilang i-level up, kumbaga, isama na po yung Iran. Ang tinutumbok po talaga dito ng marami sa mga opisyal ng Amerika ay isama na po ang Iran sa digmaan at mag-umpisa na rin po ang pag-atake sa kanila. Ngayon, eto mga sangkay, marami daw ang mga bansa na nagsalita tungkol po dito, na ibalita rin po ito sa local media ng Pilipinas. Iba't ibang bansa nagsalita sa pag-atake ng US laban sa Iran, Iraq at Syria. So ito ay umpisa pa lamang ayon nga po kay Biden, presidente ng Amerika. May mga nagsasabi, mga sangkay, na itong ginagawa ngayon ni Biden ay part ng kanyang pagpapabango sa mga Amerikano dahil nga po sa nalalapit na halalan, dahil nga po sa sobrang taas ng sumusuporta ngayon kay Donald Trump sa survey, si Donald Trump ang mananalo. So gumagawa po ngayon ng ingay itong si Biden para po, di umano, ayon po sa mga analyst, mga sangkay, para daw po bumango ulit ang pangalan. Ngunit ang tanong dito, babango nga ba ang pangalan o baka ang mangyari dito, pasukin na po nila ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Ngayon, ito po ang mga nagkundina. Ito pong Iraq, Syria, kasama po yung Iran, Russia, kinundina umano ang mga pag-atake ngayon ng Amerika. So, hindi na rin po nakapagtataka kung bakit itong mga to nagsama-sama, itong mga to mga sangkay, sila naman po talaga ang magkakakampi dyan. Ang Amerika naman, wala po silang pakialam sa kung ano ang komento ng iba, basta magsasagawa sila ng mga pag-atake dahil nga po sa tatlong mga sundalo ng US na napabagsak during the surprise attack by their enemies. Ngayon mga sangkay, ang UK naman ay pabor na pabor sa ginagawa ng Amerika ngayon. At sila nga po ay nanawagan pa ng mas matinding suporta sa mga kaalyado ng US para po dito sa digmaan. Ayan po, Britain. Itong Britain, mga sangkay, nakasama po ngayon ng Amerika diyan sa Middle East. Actually, nag-umpisa po ito doon po sa Red Sea, di ba? Yung mga hinaharang na mga cargo ships,
na nagdadala po ng mga produkto like yung oil papunta po sa Western countries at iba pang mga bansa na hindi po nagustuhan ng Amerika. Itong ginagawa nila. That is why ang nangyari, nagsagawa ng mga pag-atake na rin ang US, then sinundan at sinamahan po sila ng United Kingdom. So sa madaling kwento mga sangkay, ito po ang naging umpisa ng lahat. Dahil nga po itong Houthis na hijack po ng mga cargo ships dyan po sa Red Sea. Kasi itong Red Sea mga sangkay, ito po yung karagatan na busy pagdating po sa mga idinideliver na mga produkto na isinasakay po sa barko. Ngayon, marami dito papunta po sa Western countries. Papunta pong Europe. At dahil nga po itong Houthis, sila po ang halos may control sa lugar na yan mga sangkay. Pinag-aatake po nila yung mga cargo ships, di po nagustuhan ng Amerika. Dito nag-umpisa po ang mas malaking gulo. Pero ngayon, mga sangkay, malayo na po ang narating ng digmaan na ito at tila baga, maaabot na po nito ang kasuluk-sulukan pa ng ating mundo. At ang dami pong tension ngayon. Kahit ang ating bansa may tension against China, masyado lamang po ngayon talaga nabibisi sa, na masyado lamang po silang nabibisi sa politika. Dahil sa Pilipinas, alam nyo naman, ang problema sa atin, yung politics. Ang aga-aga pa, nagbabangayan na. Nagtatrayduran na yung mga magkakampi. Ngayon, mga sangkay, dito naman sa international, ang nagaganap itong tensyon na lumalala. Yung geopolitics. Ngayon, ito, ang UK, ang sabi po dito, the UK and US are steadfast allies. We wouldn't comment on their operations, but we support their right to respond to attacks. Ayon po ito sa British government spokesperson. So, sinusuportahan po ng UK. Okay? Sinusuportahan po ng United Kingdom itong mga pag-atake ngayon ng Amerika na nagpapalala po sa problema. At ayon nga po dito, we have long condemned Iran destabilizing ito mga sangkay. Dinestabilize mga sangkay kasi ng Iran itong nangyayari dyan sa Middle East. Remember, nag-umpisa po ito sa digmaan ng Israel. Ngayon itong Iran, mga sangkay, sinusuportahan po nila itong mga terror organization dyan sa Middle East. At itong mga terror group dyan sa Middle East, napakarami. Sila po ang nagsusupply ng mga kagamitang pandigma. Sila po ang nagsusupply sa mga budget kung papaano po sila bibili ng mga weapons at papaano ipagpapatuloy yung kanilang operasyon against Israel. Ang problema, ang Israel, kakampi po ang Amerika at iba pang mga bansa sa Western. So ang nangyari mga sangkay, habang ang Israel ngayon nasa digmaan, ang US at UK naman, sila po yung sumasalag sa mga nakapaligid na ginagamit po nitong Iran. Patuloy po yung tinatanggi ng Iran, mga sangkay. Yung ginagawa nila pong dinidestabilize po nila ang nangyayari. Pero may mga intel po ang Amerika at maging ang United Kingdom. So mahihirapan po silang itanggihan. Kahit sabihin pa po nila na hindi kami ang promotor sa mga nangyayaring gulo. But, hindi pa rin po maitatago ang katotohanan na yun po yung lumalabas sa mga intel ng Amerika at maging sa British. Kaya naman ang isa sa target ngayon, kaya maganda na lamang po talaga yung Iran dahil ang isa po sa target ngayon ay ang kanila na pong bansa. At kapag nangyari po itong pag-atake ng Amerika sa Iran, malaki po itong gulo na magaganap sa mundo. At good luck na lang po talaga. Baka dito mag-umpisa itong tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdigan. Marami nga po dito ang kinakabahan mga sangkay sa mga nangyayari dahil nga po lumalala po talaga ang tensyon at ang nangunguna po dyan sa Middle East. Ito nga po mga sangkay, US and UK hit 30
Houthi targets para daw po pahinain itong mga grupo na sinusuportahan ng Iran. So bakit kaya hindi na lang Iran, no? Instead na itong mga to ang binabanata ng Amerika at UK. So ang dami po nila ngayong sobrang busy po ngayon ng mga sundalo dyan sa Middle East. At we are praying, mga sangke, na hindi po umabot po dito sa rehiyon natin itong malaking problema. Though hindi rin po natin maitatanggi na isa rin po tayo sa mayroon po talagang tensyon dito sa Asia. No, dito sa part natin. Kung sa West Asia, nagaganap itong kaguluhan, sa Middle East, dito rin po sa atin, banda mga sangkay, may tensyon ang China, ang Taiwan, China against Philippines, South Korea against North Korea, Japan against North Korea, Vietnam against China. So, dami po talaga. So, wag naman po sana magkaroon pa ng mas malaking problema na magdulot ng mga kampi-kampihan. Pero kung magaganap man yan, wala po tayong magagawa, mga sangkay. As we all know naman, na bago po maganap itong mga ganitong klaseng senaryo ngayon sa ating mundo na ipropesiya na po yan sa Biblia, na magkakaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan. At hanggang ngayon, nagaganap ito, mga sangkay. So ngayon, ano po ang inyong opinyon sa nangyayari ngayon, nagaganap na digmaan sa Middle East, sa West Asia? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Dahil nga po lumalala po itong mga pag-atake ng Amerika at mukhang seryoso na po ito. Okay? So, just comment down below. Now, I invite you guys, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Makikita nyo po ito sa YouTube. Hanapin nyo lamang. Pinag-uusapan po natin dito ang patungkol sa mga nasusulat sa Biblia at mga kaganapan ngayon na nasusulat din po sa Biblia. Maganda yung topic natin dito. Kung ikaw ay born-again Christian o mahilig ka manood ng mga ganitong klaseng kwento, mga sangkay, subscribe mo po ito, i-click ang bell at i-click mo po yung all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.